Isipin mo, sandali, na ikaw ay sasakay sa pinakamahalagang paglalakbay ng iyong buhay. Isang paglalakbay na may huling hantungan na magtatakda ng iyong walang hanggan. Ang tanong na umaalingaw-ngaw sa isipan ng bilyon-bilyong tao sa paglipas ng mga siglo ay ito: ako ba ay maliligtas? Sa mundong puno ng ingay, magkakaibang paniniwala at hungkag na pangako, madalas nalulunod ang tinig ng katotohanan. Ngunit ngayon, bubuksan natin ang isang pananaw na maaaring lubusang magbago sa iyong pagkaunawa tungkol sa kaligtasan. Kung nais mong maunawaan ng mas malalim ang iyong kapalaran at ang mga katotohanang humuhubog sa walang hanggan, mag-subscribe sa channel at samahan kami sa napakahalagang paglalakbay na ito. Ang kaligtasan, ayon sa pananampalatayang Kristiyano, ay hindi lamang isang abstraktong konseptong teolohikal. Ito ay pangako ng buhay na walang hanggan, ng pagtubos at ng naibalik na relasyon sa mailalang. Gayunman, sa dami ng interpretasyon, marami ang naliligaw sa kawalan ng katiyakan. Sapat na ba ang simpleng pagpapahayag ng pananampalataya? Mayroon bang mga kondisyong hindi lubos na nauunawaan na maaaring maglagay sa panganib ng pag-asang makasama ang Diyos magpakailanman? Ang Biblia, ang ating di nagkakamaling gabay, ay nagbibigay ng kaliwanagan, ngunit hinihingi nito ang isang pusong handang makinig at umunawa. Hindi ito debate tungkol sa mga dogma, kundi isang paghahanap sa pinakadiwa ng buhay at ng banal na layunin. Ano nga ba ang kahulugan ng kaligtasan ayon sa Biblia? Para sa ilan, ito ay tila isang tiket papuntang langit na nakukuha sa isang sandaling pagtanggap. Ngunit ang kasulatan ay nagpapakita ng mas malalim at mas buhay na larawan. Ang kaligtasan ay isang proseso na may kasamang tunay na pagsisisi, aktibong pananampalataya, pagbabago ng buhay at pagtitiyaga hanggang wakas. Hindi ito isang pangyayari lamang, kundi isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng kabanalan. Ang pagbabaliwala sa mga katotohanan ito ay parang pagtatayo ng pananampalataya sa buhangin. Mahalaga ang masusing pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi upang itali tayo sa legalismo, kundi upang palayain tayo mula sa maling katiyakan at akayin sa isang tunay at buhay na pananampalataya. Ang babalang ito ay mahalaga sapagkat malinaw ang Biblia tungkol sa mga saloobin at pamumuhay na nagiging hadlang sa kaligtasan. Hindi ito usapin ng di mapapatawad na kasalanan, kundi ng mga banal na prinsipyo na nagpapakita ng likas na katangian ng kaharian ng Diyos at ng hindi pagkakatugma ng ilang gawain sa kabanalang kanyang hinihingi. Marami ang namumuhay na kumbinsidong sila ay nasa tamang landas nang hindi hinaharap ang mga babala ng kasulatan. Ang ganitong uri ng kasiyahan sa sarili ay maaaring humantong sa huli at masakit na paggising. Ang layunin ng video na ito ay hindi upang humatol, kundi upang magpaliwanag, magbabala at ituro ang daan patungo sa tunay na katiyakan. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin kung sino, ayon sa Biblia, ang nasa panganib. Sino ang mga uri ng taong, batay sa kasulatan, ay may hadlang sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi ito hatol ng tao, kundi pag-unawa sa katarungan at awa ng Diyos ayon sa kanyang salita. Ihanda mo ang iyong sarili na hamunin ang iyong mga palagay at muling suriin ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Ito ay paanyaya sa taimtim na pagninilay, tapat na pagsusuri ng sarili at paghahanap sa katotohanang nagpapalaya. Nagsisimula na ang paglalakbay at bawat paghahayag ay maaaring maging mahalagang hakbang sa pagtitiyak ng iyong walang hanggang kapalaran. Manatili ka sa amin. Sa mas malalim na pag-unawa sa katotohanan ito, haharapin natin ang mga unang anino na nagpapadilim sa daan ng kaligtasan. Hindi ito hatol ng tao, kundi pagbubunyag ng kasulatan na tumuturo
sa mga saloobin at pagpiling naglalayo sa atin sa banal na pangako. Ang kaligtasan ay isang kaloob, ngunit ang pagtanggap nito ay nangangailangan ng tugon, isang pusong handang sumunod na hindi lahat ay nagbibigay. Dito natin nauunawaan na ang simpleng kaalamang intelektual ay hindi sapat upang itatak ang ating walang hanggang kapalaran. Ang unang grupong binabalaan ng kasulatan ay ang mga hayagang tumatanggi kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito kakulangan ng kaalaman lamang, kundi sinadyang pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang sakripisyo at sa kanyang kapangyarihan. Maging ito man ay dahil sa pag-aalinlangan, pagsunod sa ibang pilosopiyang itinatanggi ang pagiging bukod-tangi ni Jesus o katigasan ng loob na ayaw magpasakop, ang pagtanggi kay Kristo ay isang hindi malalampasang hadlang. Maliwanag ang Biblia. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ang pagtangging ito ay isang pangunahing pasya na humuhubog sa landas ng kaluluwa. Kasunod nito, naroon ang mga may mababaw na pananampalataya. Ipinahahayag nilang sila ay naniniwala kay Jesus, maaaring nagsisimba, ngunit ang kanilang pamumuhay ay hindi nagpapakita ng tunay na pagbabago. Ang kanilang pananampalataya ay naging tradisyon, gawi ng lipunan o panangga laban sa takot, hindi isang malalim na panata. Binalaan ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon ay papasok sa kaharian, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng Ama. Ang kawalan ng bunga, ng pagsisisi at ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi ay malinaw na tanda ng isang pananampalatayang hindi umabot sa kaibuturan ng puso. Mayroon ding mga walang pakialam, ang mga patuloy na nagpapaliban sa mahalagang pasya. Kinikilala nila ang kahalagahan ng pananampalataya at ang pag-iral ng Diyos, ngunit inuuna ang ibang bagay. Ang modernong buhay, puno ng aliwan at ilusyon ng walang katapusang oras, ay nagiging dahilan ng spiritual na pagpapaliban. Iniisip nilang balang araw, sila ay magpapakaseryoso, hindi napapansin ang hinanang buhay at ang agarang paanyaya ng Diyos. Ang talinghaga ng 10 dalaga ay paalala na ang pagkakataon para sa kaligtasan ay hindi magpakailanman. Naroon din ang pagmamataas at pagtitiwala sa sarili, isa sa pinakamapanganib na hadlang sa kaligtasan. Ito ang mga taong umaasa sa sariling gawa, moralidad o talino upang makuha ang pagsang-ayon ng Diyos na para bang hindi nila kailangan ang tagapagligtas. Ang paniwalang sila ay sapat na mabuti ay humahadlang sa pagkilala sa kanilang pangangailangan sa biyaya at kapatawaran. Ang ebanghelyo ay paanyaya sa kababaang loob, ang pagtalikod sa sariling katuwiran at ang pagtanggap sa katuwiran ni Kristo. Hanggat nananatiling matigas ang puso dahil sa pagmamataas, mananatiling sarado ang pintuan ng kaligtasan. Habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay, makikita natin na hindi lamang ang hayagang pagtanggi o kawalang pakialam ang naglalayo sa tao sa kaligtasan. May mas banayad na panganib, pananampalatayang walang ugat. Tulad ng binhing nahulog sa mabatong lupa, tinanggap ang salita ng may galak, ngunit hindi ito nag-ugat. Sa oras ng pagsubok o pag-uusig, agad itong nalalanta. Ang pananampalataya ay nagiging palamuti lamang, mabuti sa magagandang panahon, ngunit bigong tumayo sa gitna ng unos. Isa pang nakamamatay na paglihis ay ang sinadyang pananatili sa kasalanan matapos malaman ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa paminsan-minsang pagkadapa, kundi sa patuloy na pagpili sa kasalanang malinaw na kinokondena ng Biblia.
Ang taong alam ang daan ng katuwiran ngunit patuloy na lumilihis dito na tinatanggihan ng tunay na pagsisisi ay nasa malaking panganib. Ang biyaya ng Diyos ay sagana ngunit hindi ito pahintulot sa patuloy na paghihimagsik. Ang Espiritu Santo ay hindi nananahan sa pusong patuloy na lumalaban sa kabanalan. At paano naman ang mga minsang nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ngunit kalaunan ay tinalikuran ang pananampalataya? Ang kusang apostasiya, ang sinadyang pagtanggi sa katotohanan, ay isang mapanganib na bangin. Hindi ito simpleng pagdududa, kundi sadyang pagtalikod. Isang landas kung saan ang konsensya ay naninigas at ang espiritual na pag-unawa ay unti-unting namamatay. Kung ang mensaheng ito ay humahaplo sa iyong puso, isaalang-alang ang pag-like at pag-comment. Ang iyong pakikibahagi ay tumutulong upang mas marami pang makarinig ng katotohanan ito. Mayroon ding panganib ng hungkag na relihiyosidad, legalismo na walang pag-ibig, at pagpapaimbabaw na nagtatago sa likod ng kabanalan. Ang mga taong mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo at ritual kaysa sa pagbabago ng puso. Ang kanilang pananampalataya ay isang palabas lamang, walang tunay na ugnayan sa Diyos. Ang talinghaga ng Pariseo at maniningil ng buwis ay malinaw na babala laban sa mapanganib na pag-aaring ganap sa sarili. Ang espiritual na paglalakbay ay isang makitid at mapanghamong daan. Hindi sapat ang magsimula. Kailangan ang pagtitiyaga hanggang wakas. May malalim na pananampalataya, tuloy-tuloy na pagsisisi at pusong binabago ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi isang tiket na minsang nakuha at kinalimutan, kundi isang buhay na relasyon na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay. Ngunit hindi nagtatapos sa babala ang mensahe. Dito nagsisimula ang pag-asa. Ang mabuting balita ay ito: ang kaligtasan ay bukas para sa lahat. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong nararamdaman, may daan pabalik, isang tulay na itinayo ng biyaya ng Diyos. Ang unang hakbang ay tunay na pagsisisi, isang pagbabago ng isip at puso. Ito ay pagpapakumbaba, pagkilala sa pangangailangan ng kapatawaran, at pananampalataya sa sakripisyo ni Kristo. Ang tunay na paniniwala ay pagsuko ng buhay kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagsukong ito ay simula ng isang patuloy na relasyon, panalangin na taos-puso, pagbabasa ng kasulatan bilang salita ng buhay, at pakikipag-ugnayan sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang pagtitiyaga ang tanda ng mga tunay na nauunawaan ang kahulugan ng kaligtasan. May mga pagsubok, ngunit hindi ka nag-iisa. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay lakas upang magtagumpay. Ikaw ay mahalaga, isang nilikhang may walang hanggang layunin. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala kundi kaloob. Huwag ipagpaliban ang pinakamahalagang pasya ng iyong buhay. Kung ang video na ito ay nag-udyok sa iyo na magnilay, ito na ang sandali upang kumilos. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notifications at huwag palampasin ang susunod naming video kung saan tatalakayin natin kung paano mapanatiling buhay ang apoy ng pananampalataya kahit sa pinakamadilim na panahon.